saan po kaya kukunin ng mga LGUs natin ang pagpapagawa ng mga eskwelahan? Because each LGU has their own priorities, Mr. President. Our colleagues from DepEd are here at sinasabi po nila na walang standard ngayon sa layo ang mga eskwelahan, no? Na kunyari within 2-kilometer radius dapat may isa pong eskwelahan. Currently wala pong ganoong standard. The leader, Senator Erwin Tulfo is recognized. Continue with the interpellation. Thank you, Mr. President. Will the good gentleman yield to some questions from this representation? Of course, Mr. President. Mr. President, ang tanong ko lang po, ilan po ba, may bilang po ba tayo kung ilang classrooms pa ang kulang sa elementary at high school? Meron na po ba tayong figure o numero? Mr. President, according to EDCOM 2, that number is at 166,000 classrooms. Pero ang numero pong ito sa Kutubgo ay mababa pa. Kasi marami pa pong condemned, marami pa pong nasira dahil sa mga earthquake at typhoons. So posibleng lumalaki po ito habang ang classroom production po natin per year ay napakababa in the last 3 years. So ang ginagamit po nating batayan ay 166,000. Pero sa totoo lang po, Mr. President, ang Kutubgo ay di hamak mataas pa po ito. Meron po bang breakdown kung ilan pong classrooms ang kailangan sa elementary, ilan po ang kailangan sa high school, Mr. President? Mr. President, wala kaming breakdown by grade level, pero by area or by region, meron po tayong breakdown, Mr. President. Nakita ko rin po, Mr. President, na sa panukalang batas po ng ating pong kasama, ay ito po ay authorizing the LGUs, the local government, to construct. Ang tanong po natin dyan, Mr. President, maganda po yan, saan po kaya kukunin ng mga LGUs natin ang pagpapagawa ng mga eskwelahan? Because each LGU has their own priorities, Mr. President. Yes, Mr. President. Because of this bill, Mr. President, pag naging batas na, pwede na pong ma-access ang Basic Education Facilities Fund ng Department of Education, Mr. President, na pinondohan po natin up to 65 billion pesos. So sa pag-uusap po namin kay Secretary Angara, nakikita po niya na maybe up to 60 to 70% of that budget will be provided to LGUs. At yung pinaka-intention po natin, Mr. President, sa tamang panahon, dahil sabay-sabay gagawa, at sa tamang presyo, dahil may price cap or may price ceiling rin po sa ating batas dun po sa presyo ng mga classroom. Mr. President, isa pa pong tanong natin ay kung ito po bang mga classrooms na ito, standard po ba, may susunding standard o uniformity sa bawat bayan? Kung ito ay elementary, para sa elementarya, kung ito po ba ay para sa high school, meron po bang standard at anong standard po ang susundin? Mr. President, meron pong tinatawag na MPSS ang DepEd or Minimum Performance Standards and Specifications. Roughly, Mr. President, 7 by 9 meters po ang classroom na iyan. Meron pong mga standards pagdating sa wind, yung kakayanan na makapag-withstand ng malalakas na hangin. Meron po yan pagdating sa earthquake. The bill, of course, Mr. President, hindi po niya ginagalaw yon. So lahat po ng gagawin dito, kailangan pasok sa MPSS ng Department of Education. But we allowed the proponents or yung mga LGU po na mag-design or mag-suggest ng mga disenyo na bagay po sa kanila basta pasok sa MPSS ng DepEd. Isa pa pong katanungan, Mr. President, kasi sanay na po ang pamahalaan natin magtayo po ng mga classrooms. And yet, yung CR parang nasa ibang building. Meron pong ginagawa ang PAGCOR ngayon. Meron po silang program na kasama na po per floor, may CR po yung pambabae, may CR po yung palalaki, second floor, ganun din po. Ganun din ho ba yun po yung hinahanap ko na kung meron na bang ganitong standard? Kasi yung usual na bigay o gawa ng DepEd, wala pong CR at nakahiwalay po talaga yung building ng CR ng babae at lalaki. Mr. President, alam ko po, Mr. President, na malaking bagay po to sa inyo at nabanggit niyo po to during our first hearing. Kaya sinigurado po namin, Mr. President, na sa bawat palapag ng mga building na gagawin po ng DepEd, meron pong CR po doon.
Panguling katanungan na lang, Mr. President, sa aming pong lalawigan, particular na po sa aking pong lungsod sa Puerto Princesa, Mr. President, yung mga bata po, kahit sa city na mismo, sa Puerto Princesa City, they have to endure, walking 3 to 4 kilometers one way going to school. City na po ito Tanong ko po ngayon, Mr. President, meron po bang standard na distance ang bawat building? Kasi you're talking about building po hindi po classrooms. Na kung kunwari, sa isang barangay, meron pong building na po ng elementary. Tapos yung next barangay niya, medyo mga 3 kilometro. Will this be like per barangay? We're looking at per barangay. Pag naipasa po, lumusot po itong bill ninyo. Ito po ay pang elementary at para sa high school din. Mr. President, our colleagues from DepEd are here at sinasabi po nila na walang standard ngayon sa layo ang mga eskwelahan, no? Na kunyari within 2-kilometer radius dapat may isa pong eskwelahan. Currently wala pong ganoong standard. But and maybe, Mr. President, we can work on a separate provision to address that. But currently, Mr. President, kung nasaan ang mga eskwelahan natin, kung nasaan man sila right now, kulang-kulang na po talaga ng classroom. So this will address that problem. Pero yung problema po ng pagtatayo ng mga classroom na mas madami, ng eskwelahan na mas madami at mas malalapit, we have to probably have another measure, Mr. President. Tama po, Mr. President, kasi nung dumalo po tayo sa Romblon, ito po yung problema ng gobernador nila roon, na yung mga tao na nakatira sa maliit na isla dahil doon ang hanap buhay ng kanilang mga magulang, kailangan po sumakay ng pump boat for 30 minutes para pumunta doon sa main island para mga pagkapag-aral lang. Elementary, kindergarten, hanggang high school. Yes, Tapos Mr. pabalik President. na naman sa hapon. So kung masama ang panahon, minsan wala ho silang pasok. Kaya siguro, ang suggestion lang po, ewan ko kung kasama na po sa batas na yan, kung maaari po pati yung mga island na mga barangay, malagyan din ho para hindi na ho nalalagay sa alanganin o peligro yung mga Meron bata. pong provision, Mr. President, for GIDA schools, geographically isolated and disadvantaged areas, no? So sa mga eskwelahan po sa mga malalayong lugar, may priority po sila na gawan po ng classroom. Pero yung lugar na walang eskwelahan, yun hindi po yun covered ng bill po na ito. That must, maybe we can tackle that in a separate measure, Mr. President. But if there is an isolated school, meron na pong eskwelahan, isa po siya sa mga priority areas po ng ating batas. Are we talking here, Mr. President, pang elementary lamang o kasama na po dito yung mga high school na classrooms, Mr. President? Kasama po, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lamang po, I support this bill, Mr. President. Thank you, Mr. President.